Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 na taos pataas at gumagamit ng ATM para makuha ang inyong SSS o GSIS pension, mangyari po ninyong pakinggan ito ng mabuti dahil ang hindi ninyo malalaman ngayon ay maaaring magastos sa inyo ng libo-libo sa susunod na ilang buwan. Hindi ito balita na pang-scare sa inyo. Ito ay isang simpleng babala mula sa isang kaibigan na gustong siguruhing hindi kayo maiiwan sa ere. Simula nitong Marso 21, may mga bagong panuntunan na ipinatupad, kaugnay ng kung paano, kailan at gaano karaming pera ang maaari ninyong makuha sa inyong ATM na konektado sa inyong pension account. At maraming seniors ang hindi pa nalalaman. Ito nakita ko ang mga kwento. Yung lola na pumunta sa bangko 3 beses sa isang linggo at bawat beses ay may deduction na hindi niya naiintindihan. Yung lolo na halos maiyak sa tapat ng ATM machine dahil kulang ang labas na pera. Hindi dapat mangyari ito sa inyo. O ang inyong pensyon, buwan ng PH, 8,000, 12,000, kahit 20,000, para sa mga may mataas na contribution ng perang yon ay para sa inyo. Ito ang bunga ng inyong pagtatrabaho ng 30, 40, 50 taon. At ngayon, nandito tayo para tiyakin na walang ni isang sentimo ang mawawala ng hindi ninyo alam kung bakit. Magsimula tayo sa pinakaimportanteng tanong. Ano ba talaga ang nagbago sa ilalim ng mga bagong patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng mga partner banks ng SSS at GSIS tulad ng Land Bank, DBP at BDO? May mga na-update na limitasyon sa kung gaano karaming cash ang maaari ninyong i-withdraw sa isang araw mula sa inyong pension-linked account. Para sa karamihan ng seniors na may basic savings o payroll-type pension accounts, ang daily ATM withdrawal limit ay nananatili sa pagitan ng 10,000 hanggang 20,000 depende sa bangko. Ngunit ang bagong twist ngayon ay nakafocus sa transaction fees at sa kung ilang beses kayo pwedeng mag-withdraw ng libre sa isang buwan. Halimbawa, sa Land Bank na siyang pangunahing bangko ng mga GSIS pensioner, ang 3 libre na withdrawals bawat buwan ay nananatili. Ngunit kung lalampas kayo sa 3, ang bawat karagdagang transaksyon ay may bayad na 15 hanggang 22 bawat withdrawal. Mukhang maliit, tama. Pero kung kayo ay nagwi-withdraw ng 5 beses sa isang buwan, iyon ay 30 hanggang 44 na extra charges. Sa loob ng isang taon, halos 500. Iyon ay halos isang araw ng gastusin ng isang mahinahon na matatanda. Huwag nating hayaang mawala iyon ng walang dahilan. Para sa mga SSS pensioner naman na gumagamit ng UMIDI card na nakalink sa Union Bank o sa Land Bank, may bagong verification layer na ipinatupad simula Marso. Kung hindi na-update ang inyong contact number o address sa SSS database, maaaring ma-flog ang inyong account at may sandaling pagkaantala sa inyong pension credit. Hindi nito titigilan ang inyong pensyon, pero maaari itong maantala ng 2 hanggang 3 araw na lampas sa inyong normal na credit date. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakalito na bagay para sa ating mga seniors, ang payout schedule. Ang maraming lolo at lola ay nagpupunta sa ATM araw-araw mula sa unang ng buwan kasi hindi nila alam kung kailan eksaktong darating ang kanilang pensyon. Ito ang nagdudulot ng extra trips, extra gastos sa pamasahe at extra stress sa katawan. Para sa mga GSIS pensioner, ang pension ay karaniwang na i-credit sa account sa ika-15 o ika-25 mo ng buwan, depende sa inyong klase ng pension, old age, survivorship o disability. Ang mga survivorship pensioner, mga byuda o biyudo ng namatay na miyembro, ay kadalasang natatanggap ang kanilang pensyon sa ika-20 ng buwan. Ipreserba ninyo ang date na ito sa inyong memorya o isulat sa kalendaryo. Huwag pumunta sa ATM bago pa dumating ang date na iyon. Para naman sa mga SSS pensioner, ang schedule ay batay sa inyong birth date. Kung ang inyong kaarawan ay nasa ikaw hanggang ika ng buwan, ang inyong pensyon ay maaaring dumating sa ika ng kasalukuyang buwan. Kung kaarawan ninyo ay ika-1 hanggang ika-20, inaasahan ito sa ika-20. At kung ika-21 o pataas ang kaarawan ninyo, ang pensyon ay maaaring makredit sa katapusan ng buwan, ang ika-28 o ika-30. Ngunit mangyari pong tandaan, ang mga bayad sa bangko ay maaaring maantala ng 1 hanggang 2 araw kung may holiday or kung weekend ang scheduled date. Ang pinakamahusay na gawin, mag-enroll sa SSS o GSIS mobile app at i-on ang notification feature para malaman ninyo kung nai-credit na ang inyong pensyon bago pa kayo magbiyahe papunta sa bangko. Ito ang bahagi ng video na kailangan ninyong pakinggan ng 2 beses.
maraming seniors ang natatanggap ng mas mababa sa inaasahan nila dahil sa mga deduction na hindi nila lubos na naiintindihan. At ang masakit, marami sa kanila ay hindi nagrereklamo dahil nahihiyang bumalik sa opisina o hindi alam kung saan magtatanong. Una, ang loan deductions. Kung kayo ay may naka-outstanding na SSS salary loan, calamity loan or housing loan, ang bahagi ng inyong pensyon ay automatikong ibabawas para sa amortisasyon. Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ay $7,500, ngunit may $1,200 na buwanang babayaran para sa inyong dating loan, ang matatanggap ninyo sa ATM ay $6,300 lamang. Hindi ito error ng bangko. Ito ay automatikong nangyayari. Ang solusyon, makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na SSS branch at hilingin ang inyong statement of account para makita ang natitirang balance ng inyong loan. Kung kaya ninyo itong bayaran ng buo, maaaring mapalaya ninyo ang inyong buong pension amount. Pangalawa, ang Medicare o PhilHealth Premium. Para sa ilang kategorya ng SS pensioner na wala pang 625 taong gulang at hindi pa sila naka-enroll bilang lifetime member ng PhilHealth, may buwanang premium na 300 hanggang 400 na maaaring ibabawas sa pensyon. Pero narito ang magandang balita. Sa sandaling mag-65 na kayo at may rehistro bilang senior citizen, ang inyong PhilHealth coverage ay magiging libre na sa ilalim ng RA Sendroy 645. Tiyakin ninyong naitala na kayo sa listahan ng inyong lokal na OSCA o inyong pinuntahan upang ma-update ang inyong PhilHealth status. Pangatlo, ang abono o clawback dahil sa sobrang bayad. Ito ay nangyayari kung ang SSS o GSIS ay nag-compute ng mali sa inyong pensyon sa nakaraan at nag-overpay ng ilang buwan. Kung natatanggap ninyo ang abiso tungkol dito, huwag mag-alala. Hindi nila ito bababawiin ng biglaan. May karapatan kayong humiling ng payment schedule para sa anumang overpayment na inyong babayaran. Sige, pag-usapan naman natin ang masasayang balita. Ang mga benepisyo na maraming seniors ay hindi alam na mayroon sila. Una sa lahat, ang 13th month pension. Ito ay tinatawag ding Christmas bonus ng pensioner at ito ay karaniwang inilalabas sa Noyembre o Disyembre. Para sa mga GSIS pensioner, ang 13th month pay ay katumbas ng inyong monthly pension amount. Para sa mga SSS pensioner, ito ay isang additional na kabayaran na ipinagkaloob ng gobyerno at hindi ito automatikong ibinibigay sa lahat kung hindi ninyo kino-claim o na-verify ang inyong katayuan bilang aktibong pensioner. Pangalawa, ang death benefit para sa pamilya. Kung may mga anak o asawa kayong umaasa sa inyong pension, mahalagang malaman nila na ang SS ay nagbibigay ng lump sum na death benefit na mula 20,000 hanggang 60,000 depende sa inyong contributions. Para sa GSIS, ang survivorship pension ay maaaring magpatuloy sa inyong asawa pagkatapos ninyong mamatay. Ngunit kailangan itong maipaalam at mairehistro bago mangyari ang kamatayan. Huwag hintayin ang trahedya bago gawin ang paperwork na ito. Pangatlo, ang Annual Cost of Living Adjustment o COLA. Mula sa RA Wenenven o ang Social Security Act of 2018, may probisyon para sa pag-adjust ng pension batay sa inflation. Bagamat hindi palaging nangyayari ito sa bawat taon, may mga nakaraang taon na nag-adjust ang SSS ng pension amounts ng ilang porsyento. Laging bantayan ang mga anunsyo ng SSS at GSIS sa kanilang mga opisyal na social media pages o sa radyo, lalo na ang Radyo ng Bayan at DZRB para hindi kayo mahuli sa mga ganitong balita. Mamahal naming seniors, nandito na tayo sa parte ng video kung saan bibigyan kayo ng konkretong mga hakbang na maaari ninyong gawin ngayon, hindi bukas ngayon. Una, kung gumagamit kayo ng ATM, subukang mag-withdraw ng isang beses lang sa isang buwan at mag-withdraw ng buong halaga na kaya ninyo. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 8,000 at ang daily limit ay 10,000, maaari ninyong makuha ang lahat sa iisang transaksyon. Naitatipid ninyo ang mga bayad sa karagdagang withdrawal at hindi na kayo kailangang bumalik sa bangko ng madalas. Kung kailangan ninyo ng mas maliit na halaga sa iba't ibang pagkakataon, huwag mag-ATM. Pumunta na lamang kayo sa teller counter ng bangko at humingi ng over-the-counter withdrawal.
Karamihan sa mga bangko ay walang bayad para sa OTC transactions para sa mga senior citizens. Pangalawa, magdala lagi ng inyong senior citizen ID, inyong UMID card at isang valid ID kapag pumupunta sa bangko o opisina ng SSS o GSIS. Ang mga seniors na may kumpleto at oryentadong dokumentasyon ay mas mabilis na naseserbisyuhan at hindi nangangailangan ng maraming balik-balik. Pangatlo, kung may reklamo kayo sa inyong pension amount o sa mga deduction na hindi ninyo maintindihan, huwag hayaang lumipas ang 3 buwan nang hindi ito nireresolba. Ang SSS ay may opisyal na member portal sa sss.gov.ph at may My SSS mobile app kung saan maaari kayong mag-check ng inyong contributions at pension details kahit sa bahay. Ang GSIS naman ay may EGSMO app. Kapag nag-login kayo, makikita ninyo ang inyong pension voucher na nagpapakita ng lahat ng deduction bago dumating ang pera sa inyong ATM. Pang-apat, kung ang inyong SSS o GSI account ay hindi na aktibo o hindi na update ang inyong address at contact number, sa nakalipas na 2 taon, pumunta sa pinakamalapit na branch at i-update ang inyong records. Maraming seniors ang nakaranas ng delayed pension dahil ang SSS ay nagpadala ng verification notice sa lumang address na hindi na nila tinitirhan. Mga minamahal naming kapwa Pilipino, nais kong sabihin sa inyo ng isang bagay na sincero at tapat. Kayo ay nagtatrabaho ng buong buhay para sa inyong pamilya. Nag-alay kayo ng inyong lakas, oras at pagmamahal para sa bansang ito. Ang inyong pensyon, maging ito man ay may 5,000 or 25,000 bawat buwan, ay hindi lang isang tseke. Ito ay simbolo ng lahat ng inyong ginawa. At dahil sa mga bagong patakaran ngayong Marso, ang pinakamagandang regalo na maaari ninyong ibigay sa inyong sarili ay ang kaalaman. Malaman kung kailan darating ang pera. Malaman kung bakit may bawas. Malaman kung may mga benepisyo pa kayong hindi pa natatanggap. Huwag mahiyang magtanong sa inyong mga anak o apo na tulungan kayong mag-download ng mga apps na ito o mag-check ng inyong account online. Ang mga kabataang iyon ay nagmamahal sa inyo at ang magtulungan sa mga ganitong bagay ay isang magandang paraan para mapalapit ang pamilya. Kung mayroon kayong tanong tungkol sa SSS, GSI, PhilHealth o sa inyong pension schedule, mangyari pong ilagay ito sa comment section ng video na ito. Binabasa namin ang bawat komento at susubukan naming sagutin ang bawat isa sa inyo. Ibahagi rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors. Baka may isang lolo or lola sa inyong pamilya na kailangan ng impormasyong ito ngayong araw na ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ang inyong pera at laging tandaan kayo ay karapat-dapat sa bawat sentimo ng perang iyon.